mismo ng New People's Army ang tinamaan ng bomba natin. Diba, no? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit sa ganitong panahon ay nalolocate na kayo? Baka pwedeng tanongin niyo naman yung sarili ninyo na bakit kaya kami nalolocate ng military? At eksakto yung bomba, inuhulog mismo doon sa kampo namin, sa bahay mismo. Diba, no? Tanongin niyo yung sarili niyo, bakit nagagawa ng military yan noong panahon ng Marawi? Diba? Hindi ba tinatanong ng sarili niyo na baka may mga kagamitan na tayo na kaya kayong hanapin, kaya kayong i-locate, kaya kayong i-fix doon sa kinalagyan ninyo, at kaya kayong i-destroy doon sa kinalagyan ninyo. Diba, no? Eh kung nung panahon ay wala tayong gamit ng ganyan, ay hindi kayo nanalo. Kung nung panahon ay napakadami ninyo, 27,000 kayo na member ng New People's Army, hindi kayo nanalo. Kung nung panahon na yun ay maraming mga issue noon, pinapabayaan kayo, ay hindi kayo nanalo. Ngayon pa kaya na napaka-popular ng gobyerno natin, tingnan niyo yung popularity rating ni Presidente, 91%. Paano mo naman tatalunin yan? Paano niyo tatalunin yung gobyerno mayroong 91% na popularity? Paano niyo tatalunin ang isang military organization na ang kanyang acceptance ay maabot ng 76%? Paano niyo naman tatalunin ng military na ang record niya pagdating sa human rights is 0 human rights violations? Sige nga. O, paano ba kayo manalo dyan? Tapos ngayon, in-establish pa, pinag-create pa yung NTF-ELCAC. Meron pang code cluster na pinag-create dyan na ang ginagawa ngayon ay yung good governance ang pinagtutuunan. May ilang problema inyong palaging isinisigaw, good governance. Kaya yung good governance, ang sabi ni Presidente, ito, nabanggit sa akin ito ni Secretary Allen Capuyan. Sabi niya, more than 3 hours kami nag-briefing kay Presidente tungkol sa konsepto ng NTF-ELCAC. Pero pagkatapos ng briefing namin, isa lang ang sinabi-sabi ni Presidente, good governance ang maging focus ng NTF-ELCAC. Kaya nga dito, Shane, at saka kay Franz and Vince na nakikinig ngayon kasama natin sa programa, anong ginagawa ng gobyerno ngayon? Meron tayong 822 na barangay na lalagyan natin ng 20 million pesos para magkaroon ng kalsada at iba pa mga basic services ng ating pamahalaan. Good governance ito. First time na nangyari sa ating pamahalaan na ang pondo ay direktang dadalhin doon sa LGU na kung saan yung project na yun, identified yung barangay, identified yung proyektong gagawin, identified kung magkano ang gagamitin dyan. Ngayon, kung kayo ay nanggagaliitin na may problema sa ating pamahalaan, baka dito na patuloy sa ba yung laban. Itapon nyo na yan, yung baril na yan, walang patutunguhan yan, papatayin lang kayo. Gagawin lang kayong kriminal ng baril na yan. Gagawin lang kayong magnanakaw. Gagawin lang kayong ano mga pwedeng gawin ng baril sa kanila, Shin? Yung paghawak ng baril, sige, tulungan mo ako. Marami, sir. Pagkakasamahawak ka na baril, parang pakiramdam mo kasi ikaw ang batas. Kaya mong takutin at pasunurin ng tao pagka may baril ka. Napapasunod mo sila dahil takot sila sa iyo, hindi dahil sa nirerespeto kanila. Yun naman yung totoong dahilan din eh. Na ako po, particularly, yung experience ko nung nasa loob pa ako, dahil may hawak akong baril, ang akala ko noon, parang kaya kami tinatanggap ng mga masa, kaya kami kinakausap, kaya kami sinusuportahan dahil nauunawaan nila yung layunin namin. Pero yung totoo, natatakot lang sila. Kasi nung panahon na nagbalik loob na ako at nakakausap ko yung mga dating mga inoorganisa ko din, nakakausap ko din, ang sinasabi nila sa akin, buti na lang umalis ka na. Kasi natatakot talaga kami sa inyo noon, sabi. So, doon ko mas na-realize na hindi pala sila sumusunod dahil nauunawaan nila yung inilalaban namin, kundi dahil natatakot sila sa amin. So, ibig sabihin, yung baril, tinutulak tayo sa mga maling pag-unawa natin sa lipunan. Ganun yun. Dahil nga mali yung prinsipyo na ikinatatak sa utak ng mga tao
mali din yung paraan ng paglaban nila, which is meron namang ibang ways sana ng paglaban na sa mas mapayapang paraan at hindi kailangan na gumamit ng dahas. Oo, kaya yung usapan natin ngayon na magaan lang tayo para nagkikwentuhan lang tayo dito para maintindihan talaga ng mga nakikinig natin dyan sa kabundukan na kaya natin ito ginagawa para ipaliwanag sa inyo na walang patutungan yan. Yung tatay nanay nyo nga, hindi nga kayo sinusuportan eh. Tanungin nyo na yung nanay ninyo at tatay ninyo, mga kapatid ninyo kung sang-ayon sila sa ginagawa ninyo na tama yung ginagawa. Tanungin nyo muna. Kasi paano nyo kukumbinsihin yung ibang tao kung yung mismong nanay mo at saka yung tatay mo, mga kapatid mo, ay hindi mo makumbinsi na ikaw ay pupunta dyan sa kabundukan at mag-aarmas ka at makipaglaban ka sa gobyerno. Tama ba yun, Shane? Actually po sa loob ng kilusan, hindi kinikilala ang pamilya. Kaya nga. Kasi po ano po yan, yung mga family ng mga kasama, itinuturing yan na parang isang civilian lang din, pangkaraniwang civilian na kailangan mong organisahin. So kung hindi mo sila ma-organize, ilalagay mo sila doon sa pinakahuling huling level ng mga masa, kung tawagin namin, yung mga hinuhuling pwersa. Ganyan. Kaya hindi mo sila priority na kausapin, organisahin, ganyan. Kaya hindi kinikilala ang family sa loob ng kilusan. Maski nga yung magkakapamilya sa loob kasi meron akong kasama doon, magkatatay sila. Pero hindi, kung magturingan sila, parang hindi mag-aama. Kasi nga, ang kwan sa amin is huwag mo ituring na pamilya mo yan, kasama mo yan, ganyan. So, hindi kayo mag-ama rito, kayo magkasama. Pero kunyari, kung meron pong kunyari, merong isang family member ako, isa sa mga angkan ko na may kasalanan or hindi sumusunod sa kilusan, pagka pinatawan ng parusa ng kilusan, ikaw bilang isang kasama, obligado ka na, pag ikaw ang naatasan na ng marusa doon, obligado kang gawin yun. Wala kang pakialam kung kamag-anak mo yun o hindi. Sir, i-acknowledge ko lang yung presence ni Bong David galing sa the Netherlands. Bong, magandang araw sa iyo and welcome sa atong palatuntunan. Yes, Colonel Jerry, masang magandang hapon po sa iyo at sa lahat ng mga kasama natin sa programang Up Pilipinas. Kay Ma'am Shane at sa lahat po ng mga kasama ngayon sa programa, isang ligtas na buhay sa inyong lahat. Okay. Nag-usap natin na yung katapos pa lang na anniversary ng Communist Party of the Philippines Moon at napakahaba na kung saan na kami napunta ni Shane at saka ni France at saka ni Vince. Ang pinapoint out namin dito Bong is paano ka mananalo at makakonvince mo yung mga taong nakapanaligid dyan sa iyong kabundukan kung mismo ang tatay nanay mo ay hindi sinasang-ayunan yung pagpunta mo dyan sa kabundukan, diba no?